Hello guys! Welcome sa 9th episode ng aking Hong Kong playlist. Pagdating sa usaping where to stay in Hong Kong, madalas kong nakikita ang maraming katanungan at pagdadalawang isip kapag nababanggit ang Chungking Mansions. Kaya sa episode na ito ay magkakaroon tayo ng short room tour at honest review sa tinuluyan naming accommodation in Hong Kong na ang pangalan ay Dragon Inn. At ito ay matatagpuan sa Chungking Mansions. So, bago tayo magkaroon ng room tour, ay bibigyan ko muna kayo ng idea tungkol sa Chungking Mansions. Una, ang Chungking Mansions ay isang 17-story building na matatagpuan sa Nathan Road sa Tsim Sha Tsui or TST area. Yung TST area, ito yung madalas na pinupuntahan ng mga first-timers in Hong Kong kasi halos nasa gitna siya ng everything. Ng mga malls, ng mga shops, walking distance sa mga malalapit na mga puntahan, sa Star Ferry, sa Avenue of Stars. Kaya, madalas dun pumupunta yung mga first-timer para magstay. Pangalawa, yung Chungking Mansions ay meron siyang 5 blocks na ang pangalan ay yung Block A, Block B, Block C, D, at E. At meron din siyang 3 shopping arcades. Yung una ay yung main arcade na matatagpuan sa main entrance sa ground floor. Yung pangalawa ay yung Chungking Express or tinatawag nating CKE Mall na nasa second floor. At ang pangatlo naman ay ang Wood House na matatagpuan sa basement nito. So sa Chungking Mansion, yung first 2 floors niya ay common space area na mga retail stores. At yung kanilang mga guest houses ay nagsisimula sa 3rd floor. So, yung Chungking Mansion, marami siyang guest house doon actually. Individually managed siya. Hindi siya parang Chungking Mansion na hotel. Kundi, doon sa Chungking Mansion na building, maraming mga guest house doon, kada floor. Iba-iba yung mga nagmamanage sa kanila. So, as per my research, meron siyang halos 2,000 rooms sa ngayon. Bawat block doon sa Chungking Mansion ay merong 2 elevator. So, yung isang elevator, ang sinaserve niya is yung mga odd numbers na floor. So, yung 1, 3, 5, 7, 9, and so on. And yung another naman is, ang sinaserve niya is yung mga even number, which is yung 2nd floor, 4th floor, 6, 8, 10, and so on. So, sikat po yung Chungking Mansion dahil sa Hong Kong movie na Chungking Express. Ayan. So, ngayon ay mag-quick room tour na tayo. Okay, ayan. So, pagkalabas ng elevator, ito yung Dragon Inn sa 3rd floor. Dito yung reception nila. Then, meron ditong restaurant. Tapos, dito tayo pupunta. Meron ding mga rooms dito, pero hindi ko alam kung ano yan. Pero parang mga pang-sosyalin. Ayan. So, dito sa Dragon Inn, meron silang pwedeng pinapagamit na refrigerator at saka microwave oven. Ayan. So, pwede daw tong gamitin kung meron daw mga gustong ilagay. Then, ayan, may fire extinguisher naman. Dito yung mga license nila, wifi. Meron din dito mga spoon and fork. Pwede din daw hiramin yan. Ito yung mga rooms nila. So, dito kasi sa kabila, pang 3 siya, no? Pero, ayan, as you can see, merong mga may ginagawa. Parang nagpapalit sila ng bintana. Then, dito yung nakuha naming room. Ayan siya. So, actually, pa-check out na kami. Ngayon ko lang siya nakuhaan. Hindi ko na siya nakuhaan nung first day namin kasi sobrang pagod na talaga kami. So, dito sa room namin, ang meron naman dito, ayan, merong hair blower.
Tapos, yan, may painting. Maliit lang siya, pero compared sa iba na nakita ko, grabe, mas okay na to. They gave us 3 towels, then meron din sleepers. Ayan, so, ito yung isang kama, medyo maiksi lang siya. Ayan, may mga ilaw dyan. Then, merong water kettle. Merong 3 baso dyan. Pero wala na yung isa. Then, remote ng TV. Ayan, remote ng aircon. Yung aircon nila sobrang lamig talaga. Kahit na nasa 25 degrees yung ginagamit namin dito. May window dyan. Then, merong TV. Kaya lang puro Chinese yung palabas. Meron ding mayroong English subtitle sa baba. Then, yung saksakan nila dito, ayan. I think kahit yata wala na kayong adapter, pwede siya. Pero kasi kami, bumili pa rin ako ng adapter eh. Tapos yung CR nila, yan, maliit lang siya. Pero, meron naman siya ng mga basic na kailangan natin. So, yan, may sleepers din. Okay naman siya, malinis naman din. Meron din siyang body wash and shampoo. Tapos, meron siyang, hand soap. Tapos, liquid detergent. Kung gusto nyo maghugas ng mga pinagkapihan nyo, pinagkainan nyo. Ayan, yan yung shower niya. Then, nagbibigay rin sila ng, sabon, then meron ding mga toothpaste. Ayan. So far, ayan, okay naman itong nakuha naming room. Nabuko siya around 3,600 per night lang. So, napakamura na niya. Totoo lang kung lang naman, tutulugan at pagpapahingahan. And medyo maluwag to kumpara sa ibang mga inn dito sa Chungking Mansion. So, ayan, I hope nabigyan ko kayo ng idea, no, kung magkano yung mga magagastos dito sa hotel, or, actually, hindi siya hotel inn lang siya. Pero, kung gusto talaga ng hotel, madami naman dito, tabi-tabi, Imperial Hotel and Holiday Inn. Pero, syempre, magastos yun. So, dito lang tayo sa Budgetarian. Yan. Okay, bye! We'll take our lunch now. Mag-check out na kami. See you! So, we're done with the room tour. Again, the name of the room accommodation is Dragon Inn that is located in Chungking Mansions. So, ngayon, ay bibigyan ko naman kayo ng advantages and disadvantages tungkol doon sa Dragon Inn. So, yung una is, nung nag-book talaga ako ng accommodation namin, siyempre, hinahanap ko muna is yung affordable and yung location niya kung nasaan siya. So, karaniwan nga, ang nakikita ko talaga doon is yung nasa Shimshatsui area, no? And itong Chungking Mansion, pag naghanap ka, whether in sa mga booking platform like sa booking.com, sa Agoda, sa Trip, iba-iba yung mga pangalan, pero pag tinignan mo yung address, halos karamihan sa nandun, pag Shimshatsui, ang lumalabas is yung nasa Chungking Mansion talaga. So, kadalasan, pag makita mo yung pangalan, hindi agad nakikita doon na, ay, Chungking Mansion pala to. Kaya pag magbubook kayo, is kailangan, i-double check nyo talaga yung address. So, naghahanap ako ng accommodation namin for our Hong Kong tour. Ang dami kong tinignan ng mga booking platform. And, nahanap ko tong si Dragon Inn sa trip.com. Wala siya sa booking.com, wala siya sa Agoda, and wala din siya sa Klook. So, yung una, nung nakita ko yung, etong si Dragon Inn, newly renovated siya this year. And kung mapapansin nyo talaga, doon sa video, makikita nyo na yung ibang mga kwarto doon is may mga ginagawa pa, diba? So, nung pumunta rin pala kami doon, upon check-in namin, meron ding ibang mga available pa na budget triple room. So, pinapili kami nung receptionist kung alin dun sa mga kwarto na yun yung gusto namin kunin. So, nakapili kami. So, yung pangalawa is yung receptionist doon na babae. She's very kind and she speaks English, which is very important. So, kapag meron kang question, tutulungan ka niya, sagutin niya yung tanong mo, very helpful siya. And kung meron kang request, ito try niya na i-grant para masatisfy yung needs mo as their client. So, yung pangatlo, ang advantage din is, nasa third floor lang siya. So,
Kung mapapansin nyo, kung magbabasa ulit kayo ng mga reviews dun sa mga guest house dito sa Chungking Mansion, ang karaniwan ng mga nagiging problem nila is yung elevator. Kasi daw, parang maghihintay ka ng ilang years daw bago ka makasakay ng elevator, no? And, sa totoo lang, kasi nga, bawat block, dalawa lang yung elevator. And yung isa, ang sinaserve nun, odd number lang. Tapos yung isa is yung even number lang. So actually, kunwari nasa 12th floor ka, hihintayin mo talaga yung isang elevator na makabalik pa bago ka makakasakay. And to be honest, yung elevator doon, maliit talaga siya. And siyempre, luma na rin kasi yung building ng Chungking Mansions. Kaya parang hindi siya ganun kaganda. Hindi siya social yung elevator nila. So kung tama yung pagkakaalala ko, yung elevator nila, siguro kung walang mga daladalahan, maximum of 6 na passengers lang sa isang go ng elevator. Pero kung meron kayong mga luggages, malamang mga 2 or 3 lang yung makakasakay. So, kagaya sa amin, since we're a family of 6, nung pumunta kami sa Hong Kong, nagdalawang batch kami. 3 muna kasi hindi talaga kami magkakasya dun sa elevator. So, good thing, itong si Dragon Inn, located siya sa Block B. So, napansin ko kasi dun sa Chungking, nung nag-iikot kami doon, sa tingin ko, ang pinaka-busy na block is yung Block A. Kasi pag doon talaga kami dumadaan, ang haba talaga ng pila doon. Pero dito sa Block B, hindi siya masyadong mahaba yung pila. Hindi kami naghihintay ng sobrang tagal. Parang, siguro, mga maximum na lang 2 balik ng elevator is makakasakay na kami. And kung nagkataon din naman na nagmamadali ka or parang ginaganahan ka naman, may energy ka pa na gumamit ng stairs, is kami, ginawa namin, nag-i-stairs kami. Kunwari, nasa 3rd floor kami, di ba? Tapos pababa na kami, antagal pa. So, ang ginagawa namin, nag-stairs na kami pababa. And hindi naman siya sobrang daming baitang, so hindi siya mahirap. So, yun yung advantages niya. Hindi kami masyadong naapektuhan ng concerns nila with the elevator. So, yung pang-apat na advantage niya is, in fairness naman dun sa room, kahit na ganun lang siya, no, budget triple room yung pangalan nung kinuha namin na kwarto. Malinis yung kwarto. 2 yung binook namin kasi nga 6 kami. Malinis yung room. Parang, kung compare din dun sa ibang mga guest houses na nababasa ko, meron silang sinasabi na may mga cockroach daw, tapos meron daw mga daga or whatever, mga insect, yung mga nangangagat, yung mga bed bugs, ganun. Pero sa amin, wala kami talagang na-experience na ganun. And kahit isang cockroach, wala akong nakita. And yung pang-5 advantage na is, again, comparing with other guest houses na nandoon sa Chungking Mansion, spacious po siya, mas maluwag. Kasi kung mag-research kayo, makikita nyo doon yung ibang kwarto. Yung pagitan ng 2 kama, parang sapat na magkasya yung isang tao. Minsan parang patagilid pa nga para lang makadaan siya. Pero again, kung babalikan nyo yung sa room tour natin kanina, mapapansin nyo na medyo maluwag yung parang aisle, yung sa gitna. So, nakakapaglagay pa kami ng upuan doon kasi kakain kami sa table. Or pwede mong ilatag dun yung luggage mo pag may kukunin kang mga gamit dun sa bagahe mo. So, mas maluwag po siya. And, of course, affordable yung price niya na nasa gitna ka na ng TST area. So, affordable siya. During that time, nabook ko siya ng around 3,600 pesos lang. Good for a night. Pang 3 tao na yun, diba? So, kung magkakabarkada kayo, napupunta kayo doon, mag-share kayo. So, 3,600, kung tutuusin, mura na siya. Kasi kung magre-research kayo sa mga accommodation sa Hong Kong, sa totoo lang, marami naman din talagang mapagpipilian. Pero kung gusto nyo yung medyo hotel talaga ang datingan, mga 7,000 to 8,000 karaniwan yung price range na nakikita ko. And, or kung maganda talaga, na medyo mura, medyo malayo na siya dun sa TST. Pwedeng nasa Chingy siya, nasa Mongkok, yung iba nasa Causeway Bay, yung iba nasa Wan Chai. So, actually, marami naman kayong pagpipilian. Pero again, pag first timer kasi sa Hong Kong, karaniwan, yung pinaka tina-target na lugar is yung Tsim Sha Tsui area. So, dun talaga kayo maghahanap. So, next is,
in fairness, again, dun sa kanya, kahit na budget triple room lang yung kwarto namin, is kompleto siya ng mga toiletries na kailangan mo. So, una, meron siyang towel, and yung towel niya, guys, malinis in fairness. Meron siyang mga shampoo doon, di ba nakita nyo naman dun sa room tour natin, may soap, merong toothbrush, meron ding slippers na pinapagamit, tapos meron ding hair blower, meron ding electric kettle. So, yung electric kettle, ganun-ganun lang yun, pero ang laking bagay niya kasi like, so, gusto mo sa morning, di ba, magkape ka muna bago ka umalis, bumili kung may baon kang 3-in-1, di ba, or kung gusto mo mag-boil ng egg, or yung iba nagluto pa yata ng noodles, di ko alam kung possible yun, pero ang laking bagay nung, nung electric kettle. Tapos, kung mapansin nyo ulit, yung extension niya, I think hindi nyo na kasi kailangan ng, ng adapter. So, hindi na kayo bibili. Pero, in our case kasi, dahil naghanda naman ako bago ako pumunta doon, so, meron talaga akong dalang adapter. Pero nakita nyo yung extension, di ba? Parang hindi tipid yung socket niya kung saan ka lang sa gilid-gilid, parang dalawa lang. Syempre, pag galing ka sa galaan, yung cellphone mo, lobat na talaga, di ba? Tapos, minsan may mga kung anong gadgets ka pa na ito-charge. So, importante na marami kang pwedeng pagsaksakan ng sabay-sabay. Then, meron ding 3 coffee mug doon. So, syempre, dahil triple room yun, tag-iisa kayo, isa-isa kayo ng mug. Pero kung mapansin nyo doon sa video, nakita nyo siguro na 2 na lang yung mug. Kasi yung room tour, ginawa ko siya nung pa-check out na kami. And actually, yung isa doon sa mug ay nabasag ko kasi natabig ko siya. So, ayun, nasira, nabasag. Dineclare ko naman siya, totoo lang nung check out. Sabi ko, sorry, nabasag ko yung mug. Parang, kung kailangang i-charge na lang, babayaran ko, okay lang naman. Pero, again, mabait nga kasi yung receptionist. Sabi niya, parang, okay lang kahit di mo nabayaran. So, pero, buti na lang, nabasag siya nung pa-check out na kami. Kasi talagang gamit na gamit namin yung baso na yun. Siyempre, kung bibili ka ng yung tubig, 'di ba? Bumibili kasi kami doon yung mga 1.5 liter na para hindi na yung tag-isang bottled water kami. So, malaking bagay naman siya. Nakakatulong din yun. And also, kung babalikan nyo ulit doon sa room tour natin kanina, meron silang parang mini pantry wherein pwede kang maglagay ng mga pinamili mo doon sa refrigerator. So, like yung water mo, kung gusto mo munang palamigin, or kung may mga juices ka na binili, pwede mong gamitin yung, or pagkain, di ba, kunwari, tinake out mo, kung bumili ka 7-Eleven, or what, gusto mo kainin na lang siya kinabukasan, magagamit mo yung refrigerator. Tapos, meron din silang microwave oven, at meron ding mga utensils. So, nakakatulong din talaga yung utensils kasi like, kahit hindi ka naman kailangang bumili ng bumili or kumain sa labas, 'di ba? Pupunta ka ba sa mga restaurant or mga fast food doon para kumain. Kung gusto mo na parang bibili ka lang somewhere or yung ordinary food lang, pwede kang kumain dun sa room kasi nga meron silang mga utensils. Tapos meron din siyang dishwashing liquid dun sa CR. So pwede ka dun maghugas ng mga pinaggamitan mo. Malaking bagay din talaga siya. And yung aircon nila is super lamig. So, nung nagpunta kami doon, di ba summer yun? So, sobrang init talaga. Pero in fairness, again, kumpara doon sa ibang mga nababasa kong reviews ng mga guest houses doon sa Chungking Mansion. Lagi na sinasabi doon na yung aircon daw, it's not working, ganun, or mainit siya. Pero in fairness, dito sa Dragon Inn, malamig po talaga yung aircon nila. Hindi kami nagka-issue or nagka-problem about it. And, hindi rin problema yung hot and cold water. Mamili ka anong gusto mo, kung gusto mo mag-hot water kahit summer na, or gusto mong gumamit ng cold water para ma-refresh ka, pwedeng-pwede doon sa kanila. And, yung last day namin doon, nung nag-check out kami, nakiusap ako doon sa babae kung pwede naming iwanan muna yung luggage namin. Kasi nga, hapon pa yung flight namin pabalik ng Manila, no? So, yung time na, ang check-out kasi doon, 12:00 ng tanghali. And, syempre, bago kami bumalik ng airport, parang kahit paano, gusto namin gamitin yung oras para makapamili pa muna ng mga pasalubong, souvenir. Doon lang naman sa area din. And,
kahit na malaki yung mga luggage namin, and take note na 6 kami, at yung sister ko, hindi lang isa yung dala niyang luggage, no? So, malaki, plus may mga hand carry pa kami. So, pumayag yung, yung receptionist. Kung titingnan natin po dun sa ibang mga reviews ulit ng ibang guest houses dun sa Chungking Mansion, nababasa ko doon na may bayad pag iniwanan yung luggage. Tapos, hindi rin safe. Meron akong mga nababasa doon na parang binuksan daw yung luggage nila, ganun. Pero dito, malaking bagay yon na naiwan namin ng libre yung luggage namin. Kasi kung mag-iwan pa kami sa mga lockers, syempre, additional, expense yun, diba? So, yun, diba? Daming advantages. So, para fair, is pag-usapan naman natin yung mga disadvantages doon ng pag-stay sa Dragon Inn sa Chungking Mansion. So, yung una, ang check-in time niya is hanggang 7 PM lang. Kasi yung reception nila, hanggang 7 PM lang. I think, yung receptionist na babae doon, 7 PM, uuwi na siya. So, nung day 1 namin, kung mapapanood yung mga previous videos ko, from airport, dumiretso na kami sa Ngongping Village, di ba? Tapos, nakapag-explore din naman kami doon, no? And, hinabo lang din talaga namin yung 7 PM. Kasi pag 7 PM na, parang strict yung check-in time nila eh. So, di ko sinubukan, pero di ko alam kung ano mangyayari kung inabot ka na ng 7 PM tapos hindi ka pa naka-check-in, no? Pero kung sakali naman na meron kang mga pangangailangan after the 7 PM, nag-iiwan po sila ng WhatsApp, tsaka nag-iwan sila ng contact details nila para kung if meron kang concern or on anything, makukontak mo naman po sila. And yung second disadvantage niya is, syempre, lang siya, guest house lang siya, no? So, inn lang siya, hindi po siya hotel. So, wag kang mag-expect ng parang extravagant na mga amenities, ganon. Tapos yung bed mo na parang ang sarap-sarap humiga. So, dito sa Dragon Inn, ordinary lang yung beddings nila. As in, siguro yung parang kama mo lang sa bahay, ganon. Pero, okay naman, may comforter na makapal kung nalalamigan ka sa aircon. Tapos malinis nga din yung yung beddings nila, and hindi rin naman siya matigas. Parang yung parang siguro yung higaan mo nga din sa bahay. Ganun lang siya. And yun nga, wala siyang malaking lobby kasi nga inn lang naman siya. Kaya siguro kung yung purpose mo is naghahanap ka ng murang matutulugan lang, kasi sa totoo lang, pag nandun ka sa Hong Kong, lalo at first time mo, talagang halos pagod na yung katawang lupa mo. So, magpupunta ka na lang dun sa accommodation mo para na lang talaga magpahinga, para matulog, maligo, ganyan, kumain. So, gabi na rin talaga. So, kung ang pagtulog lang yung issue mo, okay siya, masasatisfy niya yung yung pangangailangan mo about it. And tahimik naman yung kwarto, wala naman kaming narinig na maingay or abala, and safe naman siya. So, yun lang yung disadvantage niya, yung check-in time, tapos ordinary lang yung beddings niya, at saka hindi nga siya hotel. Talagang inn lang siya. So, guys, kung gusto niyo nga palang malaman yung link kung saan ko nabook itong Dragon Inn, ay ilalagay ko na lang sa description box para ma-check nyo rin siya, no? Kasi nga, again, hindi ko siya nakita sa booking.com, hindi ko siya nakita sa Agoda, hindi ko siya nakita sa Klook. Talagang sa trip.com ko lang siya nakita kasi hindi pa raw sila nag-advertise doon. So, itong sinasabi ko, guys, hindi ako nagpo-promote, ha? So, I won't receive anything from this. Pero, I'm just giving you honest review based on our experience. So, hindi ibig sabihin na ganun yung na-experience ko is baka ganun din yung mararanasan nyo kasi maaaring magkakaiba naman tayo ng pangailangan at magkakaiba tayo ng preference. Pero, siguro worth it din na i-check nyo siya and i-compare nyo rin dun sa ibang mga guest houses na makikita sa Chungking Mansion. Kasi parang ang nangyayari pag nag-research tayo, diba, puro bad reviews, ang papangit ng comments. So, ang gagawin, ang tendency natin is iiwasan na talaga natin yun. Parang, ayoko ng Chungking Mansion, ang papangit ng review ng mga, guest house dyan. Pero, guys, hindi kasi lahat ganun. Ang kailangan nyo lang is magkanda kayo ng research. So, tas pagkumparahin nyo,
makakahanap din kayo ng matino at maayos na accommodation doon sa Chungking Mansion. At ako, yun, for me, mapalad ako kasi nahanap ko yung Dragon Inn sa, dami kong platform na pinuntahan, di ba? Pero doon ko lang siya sa trip.com pala makikita. So, yun. Ngayon naman, baka itanong nyo kasi is parang, hindi pa nakakatakot dyan sa sa Chungking Mansion. Parang okay nga yung Dragon Inn, pero yung surroundings ng Chungking Mansion, okay ba talaga dyan na magstay? Safe ba doon? Kasi parang daming tao, crowded siya, tapos maraming mga African and Southeast Asians doon. So, safe nga ba siya? So, guys, again, kung gusto niyo magkaroon ng idea dun sa surroundings, dun sa paligid ng Chungking Mansion, panoorin nyo yung episode 3 ko kasi inikot namin siya. So, magkakaroon kayo ng idea doon sa baba kung ano bang itsura nung mga retail stores dun sa baba para alam nyo kung gusto nyo ba or hindi. Pero, kagaya ng ginawa natin kanina sa Dragon Inn, ay bibigyan ko rin kayo siguro ng advantages and disadvantages nung Chungking Mansion naman ngayon para lang din matulungan kayo sa inyong decision making. So, yung una, ang advantage ng Chungking Mansion is marami pong money exchanger doon sa lugar. Nandun sila sa baba, main entrance lang. And, totoo ito guys na mas mataas yung value ng pera natin, ng peso, doon sa Hong Kong, kumpara pag dito ka sa Pilipinas nagpapalit ng foreign exchange. Kasi, nung dito, kinompare ko siya, mas mataas. Tapos, ang ginawa ko na lang is kung ano lang muna yung kailangan namin for day 1 na nagastusin, yun lang yung perang pinapalit ko sa Pilipinas. Tapos, yung remaining ko na peso, dun ko na pinapalit sa Hong Kong at dun nga sa Chungking Mansion. Wag sa airport guys kasi mahal talaga dun. Pero sa Chungking, competitive yung rates nila. Ang daming money changer dun. So mamili kayo kung saan nyo gusto doon magpapalit ng pera. So yun yung una. Second is, ang dami nga niyang stores. May mga retail outlets siya. So kung naghahanap kayo ng kung ano man, like hindi kayo nakabili ng adapter, tapos wala dun sa room accommodation na nakuha nyo, is ang dami doon sa paligid. Doon lang din sa baba, di ka nalalabas ng building. Meron doong adapter. Yung murang tubig, guys, huwag kayong bumili doon sa mga convenience store, 7-Eleven, ganun. Dahil sobrang mahal talaga ng tubig. Meron kaming binibilhan ng tubig doon, yung mga 1.5 liter. Doon sa room tour natin kanina, makikita nyo yun doon kung anong itsura nun. And kung gusto nyo malaman kung saan siya nabibili, sige, ilalagay ko dito yung photo nung pinagbibilhan namin. Pero makikita nyo rin siya doon sa episode 3 ko kung paano puntahan yung store na yon. Doon lang din siya sa ground floor ng Chungking Mansion. So, nabili ko yung tubig doon, tatlong 1.5 liter. Ano lang siya, $10. 10 Hong Kong dollar lang siya. So, mura na kumpara sa pag pumunta ka sa mga 7-Eleven para lang bumili ng mga bottled water. Then, sa baba din, maraming pagkain. Pero karaniwan ng mga pagkain doon, mga curry, Indian food, mga ganon, parang mga Pakistani, ganyan. Pero, meron ding mga nagtitinda ng Filipino food. Actually, nung umiikot kami doon, may nakita nga ako ginisang ampalaya, ganon. Mga menudo, may mga nakita akong ganon doon. Ikot lang kayo doon sa baba. So, kung alimbawa, pagod na kayo, or nagtitipid kayo, ayaw nyo nung kumain dun sa labas, pwede kayo dun na lang sa baba bumili kung gusto nyo. Then, kung nakalimot din kayo na bumili ng SIM card, ang dami din doon sa baba. Pwede kayo dun bumili. Pero, actually, baka pwede nyo itry yung electronic SIM para hindi na kayo bibili mismo ng physical SIM card tapos insert nyo pa dun sa phone nyo, di ba, ang hassle. Tapos, yung iba naman, pocket wifi, so nalilobot siya. Yung ginagamit namin is yung Airalo, so ano siya, digital SIM card siya, eSIM, parang bibilhin mo lang siya, ipapaste ko na lang din yung link dito sa description box para kung gusto nyo i-check. Mamimili din kayo dun kung ilang number of days ng connectivity, ilang gig yung kailangan nyo, and very convenient siya at maasahan ang connection niya doon sa Hong Kong.
At maganda pa dun sa Airalo, guys, kung mahilig kayo mag-tour sa iba't ibang mga bansa, hindi nyo na kailangang bumili ng physical SIM card every time na pupunta kayo sa ibang bansa. Kasi dun sa Airalo lang, pag may account na kayo doon, kahit saan kayo gustong pumunta, edi mag-purchase lang kayo ng digital SIM doon. Hindi na kayo mangungulekta ng SIM card, tapos i-insert nyo pa doon sa phone nyo, diba? So, yun. Pero yun, kung gusto nyo ng physical na SIM card talaga, is meron doon sa retail store sa Chungking Mansion. And, yung famous na Cafe de Coral, diba? Lagi yung nakikita na, ano siya, famous siya na fast food sa Hong Kong. Nandun lang siya sa second floor ng Chungking Mansion. So, yung daanan niya, nandun siya sa gilid na para may escalator, paakyat sa may CKE Mall. Pag akyat mo doon, nandun na agad, bunga na agad sa'yo yung Cafe de Coral. And yung sikat din na Hong Kong toast, nakalimutan ko kung ano yung Long Fung Yen, parang gano'n, nakalimutan ko na yung pangalan niya. Pero, meron din siya dun sa baba. Hanapin ko yung photo pero ilalagay ko siya dito. Nandun naman siya sa basement. So, yung parang Long Fung Yen na yun, sikat naman siya para dun sa Hong Kong, tawag dito, milk tea at saka yung toast nila. So, yung iba pumupunta pa ng Central para makakain nun. Pero hindi nila alam, dun lang sa ilalim ng Chungking Mansion, meron na yun dun. Yun. So, yung sunod na advantages niya, maraming shop sa paligid ng Chungking Mansion. So, nakita ko dun yung Giordano, yung Busini, tapos, yung Marketplace, ano pa ba? May malapit na Jollibee doon. Nakalimutan ko na yung iba, guys, pero basta, ang dami niyang, lalakarin mo lang, mag-ikot-ikot ka lang doon, ang dami mong makikita yung mga shop, mga pasalubong, mga souvenir items, grocery. Malapit din siya sa 7-Eleven case kung may kailangan kayo 7-Eleven. Ang dami mong mabibilhan doon. And, sobrang lapit din niya doon sa MTR station, sa TST, tsaka sa East TST station. So, wala kang magiging problem. And, isa pang advantage niya, kung mapapanood nyo yung episode 8 ko, yung tungkol dun sa Shim Sha Tsui Promenade, no, or yung Avenue of Stars, Clock Tower, guys, walking distance lang siya mula dun sa Chungking Mansion. Kung pupunta kayo doon, at saka sa Star Ferry, no, pwede kayong maglakad lang. Kaya, yung last day namin sa Hong Kong, kagaya nung kinuwento ko sa inyo kanina, diba, check-out time namin is 12 noon. Pero, nakapasyal pa kami doon sa ibang area kasi naglakad lang din kami talaga. So, nasulit pa namin yung last day namin bago kami pumunta sa airport. So, yun. So, kung tapos na tayo sa advantages, is meron din tayong mga disadvantages kung magstay kayo sa Chungking Mansion. So, yung una is, very commercialized yung area. Hindi siya yung typical nga na hotel na parang pagpasok mo, may grand lobby, ganyan, may chandelier. Walang ganun kasi pagpasok mo, commercial yung bubungad sa'yo, mga money changer, shops, ano pa ba, mga stores, mga tindahan ng mga SIM card, adapter, kung ano-ano, ganyan. So, wala siyang magandang lobby and crowded nga siya. Kumbaga, yung mga nandun sa Chungking Mansion, hindi lang sila yung mga tao na nag-book sa mga guest house doon. Kundi, marami ding ibang mga tao na nagpupunta doon sa area. Pero, nandun lang naman sila sa baba, kung ano lang yung kailangan nila. So, yung pangatlo is, dahil hindi nga siya hotel at iba't ibang klase ng nasyonalidad, iba't ibang klase ng tao yung makikita mo doon, halo-halo. May turista, mayroong mga locals, may mga Pilipina, may mga Indian, mga Southeast Asian, halo-halo talaga sila. So, sa totoo lang, yung amoy doon is hindi ko rin na mapaliwanag, no? Hindi rin siya mabango. Pero siguro kasi nga, nagpunta kasi kami summer season. So, ang init talaga, 'di ba, guys? Ang init. So, talagang pagpapawisan ka na ang bonggang-bongga. So, siguro kaya ganoon din siya, hindi siya mabango. And matao talaga yung lugar, hindi siya tahimik. So, pero kasi dadaanan mo lang naman sila, hindi ka naman nila haharasin. Nasa sa'yo kung gusto mo silang kausapin, hindi ka naman nila haharangin na parang aalokin ka ng kung ano-ano. Hindi naman sila mga delikado. So, wala kami naging issue about it. Kasi,
pagpasok namin, kung wala naman kami kailangan dun sa baba, di naman kami bibili. Diretso lang kami dun sa elevator ng Block B, hintay lang kami dun, tapos akyat na. So, ganun lang din paglabas, wala kaming naging issue kung matao man yung sa baba. And yun nga, ang disadvantage niya is maliit yung elevator. So guys, kagaya lang nabanggit ko kanina, base sa observation ko, ang pinaka-busy doon na block, sa tingin ko ha, base doon sa pila sa elevator, is yung Block A. Tapos, dahil kung pipili kayo ng ibang accommodation doon sa Chungking Mansion, na hindi itong sa Dragon Inn, na luckily ay nasa 3rd floor lang, wala kang choice kundi hintayin talaga yung elevator. Like, kung nasa 11th floor ba naman yung inn mo, diba? Or nasa 16th floor, alam mo, mag-stairs ka, pero pwede rin naman. Pero, ayun nga, medyo mahirap lang talaga. So, kami, wala kaming problema kasi nasa 3rd floor lang naman yung inn namin. Kung gusto namin na mag-stairs, okay lang, diba? So, be careful lang din guys kung magbubuk kayo ng mga guest houses dun sa Chungking Mansion. Kasi, sa tingin ko, base din dun sa mga nababasa ko, meron doong mga iba-iba yung pangalan niya. Ayoko na lang siyang i-mention. So, kunwari itong si Guest House A, tsaka si Guest House B, magkaiba siya ng pangalan, pero ang mangyayari, isa lang yung nagmamanage sa kanila. So, ang dami kong nabasa doon na kunwari, nung binigyan sila ng check-in instruction, pupunta raw sila sa Guest House A. So, pupunta sila sa floor na yon, kung anong block yon. Tapos, eventually, ang mangyayari lang pala, bibigyan lang sila ng key, tapos papupuntahin sila sa kung saan talaga yung nabook nilang accommodation, which is, minsan, nasa ibang block at nasa ibang floor. So, parang ang hassle na pupunta ka doon, sa block na yung naghintay ka ng forever dun sa elevator. Tapos pagdating dun, hindi naman pala dun yung accommodation mo, ilipat ka dun sa kabila. So may mga ganong issue. Kaya guys, kung magbubook kayo kahit nasaan, kahit hindi dito sa Dragon Inn, or kahit hindi sa Chungking Mansion, ang kailangan nyo laging gawin ay basahin nyo yung reviews para hindi kayo magugulat pagdating nyo doon. So wala ring sisihan, di ba? So kami, naging okay yung stay namin. At kung tatanungin nyo ako kung mag-stay ba ako ulit ng Dragon Inn kung sakaling babalik ako ng Hong Kong, ang sagot ko dyan, if I have the same budget, diba? Parang kung yun lang din talaga yung budget ko at yung lugar na gusto kong pag-stayan is doon lang din sa TST, okay lang sa akin. Hindi ako magdalawang isip na mag-book ulit doon sa Dragon Inn. Kasi nga, affordable siya, very convenient, malapit sa lahat, mabait yung receptionist, tapos hindi sila sobrang strict sa mga rules nila, tapos yung mga pwedeng gamitin ng mga amenities, yung mga utensil, microwave, refrigerator, di ba? Malaking bagay siya na pwede ka mag-iwan ng luggage mo, na safe naman siya. At guys, meron nga palang restaurant din doon sa 3rd floor, doon sa level ng Dragon Inn, kung gusto niyo siyang itry, okay din. So, for me, okay lang na mag-book ako ulit sa Dragon Inn. So, ayun guys, sana nakatulong sa inyo itong aking honest review. Again, this is not a paid promotion, pero gusto ko lang na makapagbigay ng idea sa inyo at matulungan kayo sa inyong pagdedesisyon kung magstay ba kayo doon or hindi. So, ilalagay ko na lang yung link ng Trip.com, tsaka yung Airalo na din, nalagay ko na rin yung link dito sa description box para kung gusto nyo i-check, i-compare nyo na lang din siya sa iba. So guys, kung meron din kayong iba pang mga katanungan tungkol dito sa video na ito, is please feel free to comment below, and kung nakatulong naman sa inyo ang video ko na ito, mag-like kayo guys, and i-share nyo rin naman po ito dun sa mga relatives and friends nyo na may planong pumunta ng Hong Kong, especially if this is their first time. And syempre, please don't forget to subscribe to my channel and hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod pa na videos na i-upload ko. So, again, it's me, Joanna Fame, your informative travel guide. Thank you and see you on my next videos. Bye!